magsasign tayo. Muli, isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Galing po ako ng Ifugao, ng Benguet, tapos namasyal ng konti kami ni Candice niya sa Sagada, just to enjoy the nature and the works of God. At siyempre, nag-relax din ako ng konti, kaarawan ko. Talagang recommended ko sana in the future, kahit medyo nakakapagod yung biyahe, mga ilan na gusto pumunta doon, mag-bus na lang po kayo, huwag kayong magdadala ng sasakyan. Talagang you will really enjoy the southern part of Baguio, yun yan, pagka doon ka nagdaan sa Baguio, at yung western side ng north ng San Nueva Vizcaya, Canada. Doon lang ako nakakita na parang wala ko lang sabihin, Switzerland ba ito na 4 hours na puro pine trees, scenery, kitang-kita yun pag nasa ibabaw ka ng sasakyan na mataas. Sabi ko, galing ng kamay ng Diyos, tapos nabulay-bulay nga ako. Kung nagawa ng Diyos yung mga ganong ka-magnificent grandeur o kagandahan ng kalikasan, hindi dapat ako natatakot pag may problema ako, hindi dapat natatakot ang isang tao pag may dinadala sa buhay. Kasi napakalaki talaga ng Diyos. Magbibigyan ka ng kalakasan. That's why I go out. Ganun nga, to reflect, to meditate, to think deeply, at para magkaroon ng talagang yung calling ko, lagi kong nire-renew yan by my own experience. Kasi broken world ito, you need strength, at yun nga yung isang mga bagay na pinagkakaroon ko. Para hindi sumuko sa gawain. Na katulad nga na yung engineer ni Kuya Edgar sa inyong faith. Tingnan niyo po yan. Okay. Ang battle po ng Canaan, kung sa aking pag-aaral, siguro mga 21 plus, aking readings, pag binasa niyo po yung Book of Joshua, akin lang lista yon. Pero hindi ko alam kung anong saktong-saktong lista. Hindi ko na research to. Pero sa akin, according to my readings, parang 21 o 21 plus o 25. At kahit may labanan dito, makikita natin dito na halos 98 o 99% nanalo sila dito. May natalo sila dito nung meron silang kasama na nagnakaw ng mga hindi pinagagamit ng Diyos, huwag niyo ikandadalhin. Alam niyo kung sino yun? Yung parang si Ananias sa sapiran ng Joshua. Assignment ko sa inyo yun. Sino yun? Yung sabi yung spoils ng war, yan, dinala niya. Si letter A yun. Okay. Basahin niyo yun. Ananias Sapira ng Old Testament. Yun. Doon na sila natalo, pero nakabawi rin naman sila nung humingi sila ng tawad sa Diyos in the long run. Sa mga katalis, gusto kong iwan sa inyo ang mga mensahe sa umaga nito, yung boldness. Prayer, be bold in prayer. Pastor, what is boldness? Meron kang tinatawag na guts. Meron kang tinatawag na you can risk everything. Pag sinabing boldness, ito yung nasa Acts chapter 4 na tumayo ka para sa Diyos with power, with strength, with conviction, with mindset that God is so big, God is so wonderful and powerful na talagang dahil dito may pundasyon ka na be bold. Yan. Yung boldness po ay the one na nagtuturo sa atin sa history ay bilang catalyst ay ito lang pag di-discuss natin yung word na boldness, pag-aralin nyo po yan, ay makikita natin kay Joshua yan. Pagka-catalyst ka, mahina ang loob mo, nervyoso ka, madali kang matakot, diniscuss ko na sa inyo mga past few weeks yan. Ang dali mo sumuko, lagi mo nakikita, para kasi Tomas, lagi mo nakikita yung discouragement ng sanlibutan nito. Napakahirap pong manindigan para sa Diyos pag ganyan ang pag-ugali mo. Re-review ko na kayo, hindi mo sinusunod ng Timothy 1:7 na nangangako na ang Diyos na bigyan ka ng spirito ng kapangyarihan. Pero hindi ka bold, ayaw mong tumayo para kay Kristo, natatakot ka sa buhay, hindi ka makahakbang, may kaduwagan ka, you think also of the evidence of your salvation. Kasi pag tunay kang anak ng Diyos, talagang you are courageous like your master. You are brave and bold like your master. Maniwala po kayo sa aking sinasabi
sapagkat yan ay batay sa salita ng Diyos. Kaya nga sa Book of Revelation, ang mga duwag ay hindi makakapasok sa buhay na walang hanggan. Kasi lagi lang natin nakikita doon, magnanakaw, fornication, adulterer, nakalimutan niyo yung duwag na minsan katangian ng isang tao pag dumalaw sa puso mo, dadalaw na sa iyo yung unbelief. Dadalaw na sa iyo yung pagdududa sa isang makapangyarihan Diyos. Nakita niyo yung danger ng kaduwagan. Darating na sa iyo yung pag-aalinlangan sa Diyos. Darating na sa iyo yung pag-question sa Diyos. Pag may kaduwagan ka, hindi ka maniniwala sa Diyos. Unbeliever ka na. Kaya kailangan mo ng boldness. Maraming taong gano'n, kala nila magandang katangian. Hindi hiya-hiya ganyan. Dangerous na katangian yan. Katangian niyang nagpapahiwalay sa iyo sa Diyos. Kaya ang diretso kong sinasabi sa inyo, ngayon tumayo ka para kay Kristo, manindigan ka para kay Kristo. Stand up for Christ. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Maging malakas ang loob ninyo para kay Kristo. I-overcome niyo yan, mga minamahal. Because only the bold will dare to try. Yan po yan. Yung mga may boldness, sila po yung magta-try. Susubukan nilang tumalon sa tubig at lumakad na. Katulad ni, sino po yan? Yung lumakad sa tubig, sino po yan? Si Peter. Nire-review ko kayo ha, para magkaroon tayo ng tinatawag na catalyst spirit, boldness. One character na talagang ikikintan ko sa inyong mga isip sa pagsara ng September na ito. Sa inyo na makikinig sa online, gusto kong sa lahat ng umabsent dito, ipakinig nyo ang mensaheng ito. Napakahalaga nito. Ang opposite o kabaligtaran ng boldness sa Biblia ay retiring. Kaya tama-tama yung binanggit sa inyo ni Sister Lani kanina. Pag naglilingkod ka sa Diyos, walang retiring. Walang retirement habang kaya mo pa. Maglingkod ka, habang humihinga ka pa, maglingkod ka pa. May mga pastor akong makilala na nasa wheelchair na at nangangaral every 15 minutes, nagre-rest pero hindi nagre-retire. Hinahatid sila ng wheelchair dahil mahal na mahal nila ang Panginoon. Tayo, konting sipon lang, wala na sa church. Diba? Madalasan tayo. Pwede namang ilagak sa iba. Pero dumarating ang lahat ng katwirang lagi kong napapakinggan ang mga alibis, excuses na hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Umpisa pa lang, nangangaral na si Pastor Ariel. Di po, nakikinig po ba kayo? Minsan, pag sa Panginoon na, medyo nakaramdam ka na uneasy feeling, ayaw mo nang sumamba. Di ba? Kung siguro ako, hindi yan ang ipapayo ko sa inyo. Magdala ka ng helmet, suot mo sa ulo mo. Kung talagang takot na takot ka, may mask pa ngayon. Pero talagang nangyayari sa buhay. Pastor, aga-aga nagsesermon ka. Pero dapat yung sabihin to kasi nawawalan tayo ng boldness sa ating Panginoon. As I said, retiring ang kabaligtaran ng boldness. Ayaw mo na. Sumusuko ka na. At hindi ito ang makikita natin na kaugalian ng isang catalyst. Di ba? Amen po ba doon? Kasi para si Aldrin lang narinig ko doon. Amen pa ako doon. Di ba? Ako nakinig ng Wednesday ninyo, saka ng Friday na talaga may commitment dapat tayo sa Panginoon. Ng Wednesday, ibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. Makikita natin yung perfection na tinalakayin sa inyo ni Amaros nung ang Diyos dapat pagtingkuran kasi may perfection at ginamit nga yung 7. Why not now do it? Talagang maglingkod tayo sa Panginoon. Nasa introduction pa lang ako ha. Striking itong prayer ni Joshua sa atin. Very bold. Nasabihin niya sa araw, huminto ka. Nag-pray na ba kayo ng ganyan? Na araw huminto ka kasi hindi pa tapos yung aking trabaho sa opisina. Wala pa siguro. Yes, hindi ka pa nagpe-pray ng gano'n. Habaan yung Panginoon ng araw pa, hindi pa tapos yung aking mga i-report. Di ba? Just imagine how bold he is. Praying to God and dictating to the sun and moon to stop rotating. The language of appearance po kasi ang pinaiiral sa
Old Testament. Ano? Pag sinabing language of appearance, yung nakikita mo lumulubog at lumilitaw. Araw yon. Pero by science, ang talaga namang gumagalaw ay araw ba o earth? Earth. Kaya lang sinabi niya yung araw ay tumigil ka kasi language of appearance yon. Language of observation. Yun po yun. Kasi wala pa silang science para sabihin niya. Ayoko na mag-deal dito, haba usapan natin. Pero huminto para matapos yung labanan. Yun lang ibig sabihin nun. Well mark ang pangyayari sa tinatawag na boldness na ito ng prayer at sumagot ang Diyos dito. Well mark. Siguro ito na ang pinakamalaki para sa akin kung ililista ko ang pinakamabigat na milagro. Yung magpakain ng 5,000 ang Panginoon, magandang milagro yun sa community. Yung mabiyak ang dagat, magandang milagro yun. Yung umulan ng mga plagues, magandang milagro yun. Pero yung tumigil ang 13,170 plus 21 na 0. 21 na 0, 13,170 plus 21 na 0. Ang tawag po dyan ay sextillion. S-E-X. Sextillion na weight ng mundong ito. Sabi ng mga scientists, ganun kabigat ang mundo nating ito ay tumigil. Tinalo pa nito yung isang bundok na sabi ng Panginoon na you can move mountains, na pagpalagay nyo yung Baguio kung ilang kilo yung bundok na yan. Ano ba ang susunod sa milyon, mga minamahal? Wala pa tayo nun. Yung milyon, nakakahawa kayo. Yung bilyon, hindi pa, no? Bilyon, nakahawa ka kayo. Ako nakakita lang, pero kahit milyon, hindi ko nahawakan eh. Ano susunod sa bilyon? Ano susunod sa trilyon? Ba, matatalino. Ano susunod sa quadrillion? O meron kayong libre sa aking isang breakfast bukas. Ano susunod? Ano susunod sa quadrillion? Wala mo na mag-google. Ano susunod? Diba? Hindi natin alam. Quintillion. Ang susunod sa quintillion, sextillion. Ang timbang ng mundong ito, dahil may calculation tayo na magaling talaga dyan, 13,170 and 21,0. Gumalaw at huminto dahil sa bold prayer ng isang catalyst. Sasabihin mo sa Panginoon, may problema ako. May dinadala ako, Panginoon, sa buhay nito. May sakit po ako. Imagine mo yung nagbagyong, ayun papunta nga ako dito sa Ifugao, Lagawe, na ito, lamot na lugar na yan, Banawe, pababa ng tinatawag na Pasagada, kaliwa. At makikita mo walang tigil na 5 oras na pine trees. Hindi ka pa maluluwa na ang Diyos na lumikha na yun ay anak ka at minamahal ka. At sa pamagitan ng bold prayers ng panahon ng ni Joshua na ito ay tumigil para sa isang panalangin ng isang tao. Para ang kaluwalhatian ng Diyos sa pagiging victorious sa isang labanan ay maisakatuparan ng Diyos. Diba? Tayo, konting budget, konting pera. Diba? May mga churches pinagtatalunan, yung mga sasakyan na sa tayo, hindi tayo naman problema. Sumasakay tayo sa magagandang mga sasakyan. Diba? Nung mga nakarami papastol kami, nagtatalo pa kami sa isang Ford Fiesta na luma, nagtatalo-talo pa. Samantalang tayo, namimili tayo ng sasakyan. Saan yung gusto sumakay? Sa Ford Everest? Sa Ford Raptor? Ang bihira. Sa atin ang lahat. Pagka doon, gumagala tayo, umalis tayo sa church na ito. Titingnan nyo lang lagi how God is handling our lives sa day-to-day na buhay na ito. Hindi pa ako tapos dito sa susunod na sextillion eh. Ano susunod sa sextillion? Septillion. Susunod dito, octillion. Ako, wala nang bansang may hawak na pera dito. Susunod dito, trillion. Susunod, decillion. Yung decillion, may 33 zeros. Yung may 36 zeros, ang susunod dito ay yung undecillion. Pastor, hindi ko na kailangan yung binabanggit mo. Hindi na mag-grasp ng utak ko, karami yan.
2 desilyon. At yung may 42 na zero, 3 desilyon. Ang dami pa susunod, 4 desilyon, 45 na zero. 20 desilyon, 48 na zero. Para hindi na ka-interesado pinag-uusapan natin. Eh yung dulon-dulo na may 303 na zero. Ano tawag doon? Isipin mo yung cent na word, centillion. Eh yun alam ng Diyos, yun yung mga bagay hindi natin alam. Ganun kalaki ang Diyos natin. That's why you need to pray bigger, bolder, and brave prayers for God. Hindi ka talaga dapat ipakita mo na ninenervyos ka sa ating buhay na ito. This is a message in relation to science, di ba? A prayer to the sun to stand still. Joshua chapter 10, 12 to 14. A prayer that defies nature. Diba? May mga prayer na ganito. A prayer that defies science. Alala si Gart, magaling sa ganyan. A prayer that defies logic. Kailangan ko ang daylight, sabi ni Joshua sa Diyos, for this battle. The bold prayer of Joshua. Diba? Marami nagpe-pray, fervent prayer, earnest prayer, going to a room for prayer, humble prayer. But today, tinuturo sa atin ng Panginoon na magkaroon ng boldness in prayer. Tinuturo sa atin ng Panginoon to dream big. Hindi ako nagtuturo ng prosperity sa inyo, pero gusto ko sabihin sa inyo, realidad at katotohanan ng Diyos natin na hindi nagbago noon, ngayon at magpakailanman. Kung ang prayer mo na, Lord, gusto ko lang po unang mamaya tuyo na. Ba't hindi ka pa humingi ng steak? Lagi ka na lang kontento dun sa, Lord, gusto kong pray, kahit po sardinas, mag-provide po kayo. Hindi ako nagpe-pray ng ganun. Panginoon, gusto ko pagbukas ng freezer ko, talagang mamimili ka, ano ba, niluluto ko? Di ba yung ganun? Eh, minsan, pag nag-preach tayo ng ganito, baka tayo mahusgahan, Pastor, pipis tungkol sa earth. Nangyari ito sa earth sa panahon ni Joshua. That this sextillion weight of the world, they stand still for the day. Diba? Joshua 10:13, ang paghinto ng rotation ng earth. Mag-isip pa nga kayo ng kapangyarihan na nakatala sa Biblia na grabe talaga ang Diyos to listen to this man. Diba? Grabe talaga ang ating Panginoon. Grabe talaga. So, the point of a bold prayer, point number 1, because Joshua knew his God. Pag ikaw ay tao, nakakilala sa Diyos mo, hindi mo mamaliitin ng Diyos na yan. Pag ikaw ay isang tao na talagang kilala mo ang Diyos na nagbibiyak ng dagat, nagpapakain ng 40 years ng mana, binabasa mo sa Biblia na kayang pakainin ng 5,000 tao, kasama ang mga asawa pa, hindi pa kasama yung mga anak doon, pag inisip mo mga 20 plus thousand. Pag dumadalangin ka sa Diyos na pagalangin na may mga sakit. May mga bagay po sa mundo natin na kita lang nating visible eyes. Pero ipalo, Apostle Paul, that we live by faith, not by sight. Mamumuhay ka with boldness. Marami kasing tao kung ano na nahahawakan. Pagbukas na rep, ito lang ang buhay namin. Gusto ng Panginoon mag-enlarge ang ating mga territory. May hawakan tayo malalaking bagay. Pumaba ang ating buhay. For His glory, kailangan numinto ang araw para manalo siya sa labanan at makita ng mga Amorites, ng mga Gibeonites, ng mga Gileadites, lahat ng mga 5 hari dito ng mga Saborod, na ang Diyos ni Joshua ay totoong Diyos. Amen po ba doon? Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano ngayon na parang ang liit-liit ng buhay, ang tingin mo sa buhay ay napakaliit, wala kang magalawan, para kang bakit? Maybe hindi mo kilala ang Diyos mo na hinihingan mo ng panalangin. Nagsisimula pa lang ako, talaga ito, tatapusin ko September na ito sa inyo ng mga remnants sa umagang ito, ng mensaheng ito. Just remnants for the message. Diba, how many mountains and rivers and ocean and rocks and gravel and sand na binuhat ng Diyos para sa iyo nung araw na iyon. Just imagine. Alam ng Panginoon na pagod sila 20 miles traveling to the battle.
At kailangan na ubusin nila yung tinatawag na kanilang mga kaaway. From Gilgal to Gideon. Nasa open battlefield sila. Kaso lulubog na ang araw, malapit na. Pagpalagay na natin dito, mga nagpe-pray siya before sunset. Sabi ng Panginoon, sabi ni Joshua before sunset, hinto araw, tuturugin pa namin ang gustong padurog ni Yahweh. Kasi babalik sila sa kanilang mga kuta, sa kanilang mga kuweba, magsisipagtago. Ang gusto ni Joshua, dipulil, 100% durugin lahat ng pinapagawa ni Yahweh. Nakita nyo, pagkakalooban talaga ng Diyos, gusto talaga ng Diyos, pray. A prayer that moves mountain. Be bold in prayer. Amen po ba doon? Pag may pinapagawa sa'yo, lalo na gustong-gusto ng Panginoon yung pinapagawa sa'yo, why not pray hard na makuha mo talaga yung mga bagay na ito? In the Hebrew word, itong paghinto, the sun that will stand still is to cease. Parang sinabi mo sa araw, day off. Huwag kang gagalaw. Off. Parang redundant, no? Day off. Pero lagi siyang nakastill lang. To stood still. At yan po ang kapangyarihan. Maraming argument, basta poetical po yan. Eclipse lang po yung nangyari na yan. Nangyari po sa nature natin ang slowdown ng rotation, sabi ng mga scientists. Para kung December lang yan, maiksi ang araw, mahaba ang, yun ang mga argument. Pero nakasulat dito na kinuha ng mga archaeologists and scientists ng mga Israel itong mga nakatala do sa Joshua chapter 10, pag binasa nyo na nakasulat ito dito, ni-review nila ng gusto noong 18th century, ito'y napatunayang tumigil nga. Hinahanap ng mga scientists natin yung isang araw na nawawala. Meron tayo isang araw na nawawala sa pagsuma nila. Gagaling nila eh. Hindi ko alam paano nila nagawang pagsuma. Huwag na natin pakialaman yun. Kulang na isang araw. At nakita nga nila ang isang explanation na nasa Biblia. Joshua chapter 10, yung binabanggit ko sa inyo, na tumigil nga na isang araw. The sun halted because God listened to that bold prayer. 3,230 years ago, ang counting na yan, hanggang ngayon, 2023, nangyari po ito noong month of October. Yung prayer, yung labanan na ito. Month of October sa panahon natin ngayon, in biblical time, pero pag sinuman nyo, month ngayon. Kailangan ko magkwento sa inyo ng ganito, sapagkat mga nakatala ito. Ito yung naganap noong 1207 BSE. Kung may AD, may BC, meron ng BSE. Research nyo na lang po kung ano yon nung panahon. At yung scientist noon, nung panahon ni Merneptah, ang anak ng Great Ramesses ng Egypt, ay nagpatunay na may humintong araw ayon sa kasaysayan, hindi lang sa Biblia, na ginagawa ng mga tao noon, ng mga amanuenses. Pastor, lalo nang binabanggit mo. Mga amanuenses po noong araw, at mga historia nung araw ay very, very meticulous na magtala ng tinatawag na mga pangyayari sa ating mundo. Alam niyo po, ang isang hari noon, dahil hindi naman database sa panahon natin ngayon, tayo kasi may mga, sabi nga ni Queen, mahilig siya nung araw doon sa diary. Ang paghari ka, everyday, tinatala ho yung activity ng hari. Alam niyo po ba ganun sa, pag manood kayo ng Korean Joseon Empire, lalo na yung panahon nila Solomon and David Empire. Merong amanuenses Old Testament. Ito yung mga historian na nagtatala ng activities. Si David ng araw na ito ay umiiyak. Si David ng araw na ito ay nagtatangis. Si David ng araw na ito ay nanalangin sa patio. At ito nga po yun nakatala na may araw sa kasaysayan ng mga hari na tumigil ang araw. At ang mga nag-research po sa Cambridge ito yung Cambridge researcher ng Royal Astronomical Society and geophysicists, ng mga tao, ay sila ang naghahanap sa panahon natin ng dahilan kung bakit kulang ng isang araw.
At nakuha nila ang great explanation ng Joshua chapter 10. Tumigil nga po ang araw ng isa. Naniniwala po ba kayo sa sinasabi ko ngayon? Bigyan ko kayo ng example. Di ba ang mga scientists natin ngayon, pag sinabi sa inyo, 7 days from now, magkakaroon tayo ng total eclipse. Anong nangyayari ba? Pag mayroon nagsusuma sa atin ng mga scientists, halimbawa, maglalabas po kayo ng salamin sa darating pong 3 days na ito, ganitong oras, ay lalabas yung eclipse, saktong-sakto. Sakto ba yung kanilang mga suma? Kausap ko kayo. Eh, hindi pa nangyayari yun, nasusuma na nila. Ganun kagagaling yung pinagkalooban ng Diyos. Ito rin, ganito rin po yan. So much for this, mga kapatid. The purpose of praying boldly, because we trust His ability in any situation. He is the big God, and we need to pray big. We trust His ability in any situation. Yan ang ating Diyos. Sabi nga ng Ephesians 3:20, immeasurably more than all that we ask or imagine. Kasi ang prayer mo lang minsan, konting pagkain, give us this day our daily bread. Why not ayaw mo lakihan? Nung ako isang young people, Lord, gusto ko pong makalis din ng baliwag. Ayoko lang pong maglingkod lang ng baliwag lang. Tawagin niyo po ako sa ibang dako ng lugar. Hindi ko alam, the great movers pala ang Panginoon. He orchestrate everything for your desire and prayer na makarating ka rin sa ibang lugar. Kasi nga nagdi-desire ka. Wala kang doubt sa isip mo, dinidesire mo na ipagkakalob ng Diyos ito. People, are you listening? Be bold, sabi ng Panginoon. Yan, nandito tayo. Interesting ba sa inyo ang ating tinatalakay? Baka hindi, itigil na ako. Please listen. God is inviting us to pray a bold prayers. Alam niyo po ba yun? Alam niyo po ba yun? Sabi nga ni John Knox, nung nagtututor siya bilang minister sa Scotland, sa time ni Mary, yung regime ni Mary, Mary's regime, the Queen of Scotland, nagkaroon sila ng pag-aaway ni John Knox at ng Queen of Scotland. At sabi ni Mary, the Queen of Scotland sa panahon ni John Knox, I fear the prayer of John Knox more than all the assembled armies of Europe. Sana makilala ka na ganito na pag may hiningi ka sa Diyos, nagaganap, nangyayari, at kakatakutan ka ng mga hari sapagkat yung hinihingan mong panalangin ay makapangyarihan. Nakatulad nitong mga nasa Kinaan na pag nananalangin ng mga taga-Israel at umiikot na at at umiikot dito sa Jericho at nananalangin sa Diyos at nagpupuri sa Diyos. Ninenervyos, kinakabahan. Even the demon cannot hinder them. Ganyan ang prayer natin. Napapaluhod natin ang lahat ng ating mga obstacles na buhay. At kinakatakutan tayo ng tinatawag ng mga nilalang ng kadiliman. Because of our prayer like Joshua. Pastor, hindi naman ang tinatalakay niyo tungkol sa prayer. Ako nga hindi nagpipray, 1 linggo na. Nagpipray lang ako, Pastor. Kumakain lang kami. Hindi nga ako nagdi-devotion Sabi, mahiya ka sa mensahe ito. You are laughing. Maybe that is true. Diba? Maybe that is true. Pastor, totoo yung sinabi mo. Hindi nga ako nagpe-pray ng 15 minutes, 10 minutes. Yung pang bold prayer. Bakit hindi mo ba kilala ang iyong Panginoon? People, are you listening? Kailangan ko i-close ang September na ito na rebuking talaga sa ating buhay. Ang laki-laki ng Diyos natin pero hindi ka nagdadasal. Hindi marubdob at hindi matamis ang iyong pananalangin. Kaya ito ang gusto ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni John Knox, if you study your history, sino ba yung John Knox na sinasabi ni Pastor John Knox na ito? Give me Scotland or I die. He is praying for Scotland. A very bold prayer. May tanong ako sa inyo, nagbabago po ba ang Diyos ni Joshua at ni John Knox sa ngayon? Kausap ko po kayo, nagbabago po ba ang ating Diyos na ang Diyos ni Joshua at ni John Knox?
Kausap ko po kayo, nagbabago po ba ang Diyos natin? He is the same yesterday, today, and forever. Bakit ang liit-liit ng panalangin mo? Bakit ang liit-liit ng tingin mo sa bagay na spiritual at mga bagay na magagawa ng Diyos? Do you believe that the Bible is still relevant for today? Yan ang mga tanong mo sa Pastor, Old Testament na nangyayari. Hindi na nangyayari ngayon yan. Do you believe that the Bible is still relevant for today, people of God? Diba? Pag hindi mo ito pinaniwalaan, mawawala ka nga ng confidence. Binanggit kanina na verse nila ni, mawawala ka nga ng trust at mawawala ka nga ng boldness inside your soul to deal with your God. It is time sa mga panahon ito, mensahe ng Panginoon, lakihan mo naman ang tingin mo sa Kanya. Yun. Diba? Lakihan mo ang tingin mo sa ating Panginoon. May problema ka bang dinadala? Ito na naman si Pastor. Meron ka bang gustong isolve sa iyong bahay, sa iyong trabaho, sa iyong marriage, sa iyong relationship? Diba? Yan po. He wants us to pray with prayer like Joshua. Gusto mo bang magamit ng Panginoon incredibly, powerfully? Yung testimony mo ba, gusto mo bang mailathala sa mundong ito na ang Diyos ay talagang gumagawa ng malaki sa iyong buhay? Pray boldly to God. Sabi nga ni Propeta Mika, 7:7 Mika, ako ay magbabantay na may pag-asa sa Diyos. Iintayin ko siya na aking Diyos at tagapagligtas. Didinggin ako ng Diyos. Available ang prayer, sabi ng mga matutuwid. Sabi ng Diyos sa matutuwid. The prayer of a righteous one is powerful and effective. James chapter 5, verse 16. Napakasarap pong manalangin at may hingin sa Diyos. Hingin mo, bibigay niya talaga. Ask anything in prayer, John chapter 15, in the name of our Lord Jesus Christ, and God will answer you. Luke chapter 18, verse 1, mag-pray kayo lagi at huwag maghinawa sa Diyos. Ito ang tinuturo na sikreto ni Jesus Christ sa mga tao. Hindi tinuruan ni Jesus Christ na mag-preaching. Sabi dito ng mga alagad, teach us how to preach, to raise the dead, teach us how to minister to the darkness. Ang tinuro dito, sabi ng mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Yan ang sikreto, yan ang ating weapon para tayo maging makapangyarihan sa daigdig na ito. To really pray, to really go in God with pray. Why not that prayer? Prayer with boldness to our God. Nakikinig po ba kayo, mga minamahal ko? Kamusta na ang prayer life mo? Tumatanda na tayo. Kamusta na ang iyong pananalangin sa iyong Diyos? Napakaganda mga pangako, sinulat ko nga ito. Prayer is the most effective way, diba, that we become bold to make differences. Sabi nga, ang isang catalyst, they make differences. Difference pala, they make difference. Sa families, sa work, sa church, sa iyong buhay-buhay. He hears the prayer of the godly. Be bold. Sabi mo nga sa katabi mo, be bold. Salitang bold, nakahubad. Di ba? Salitang bold ay daring. Kaya nga dare, nakahubad, naked. Sa harapan ng Diyos ay hinuhubad mo ang lahat ng iyong kahinaan. Hinuhubad mo ang iyong doubts. Hinuhubad mo ang iyong fear. Hinuhubad mo ang lahat ng pag-aalinlangan mo sa Diyos. My God. Kaya ang makita ko yung mountainous na yun na talagang tuldok lang ako sa nagdaan ng mountain province na ito. Hindi pa ako nakakarating ng Switzerland, hindi pa ako nakakarating ng Europe. Pag nakita ko siguro lalo na yung mga bundok doon, dito pa lang yan sa Nueva Vizcaya, ay nalulula na ako sa ganda ng Diyos. Be bold. This is our spiritual birthright to pray with boldness. To claim, to enlarge our territory, yung mga bagay na talagang kalooban naman na ng Diyos. Yan po yan. God
honors bold prayers because bold prayers honor God. Amen ba doon? Isipin mo, nagpipray ka ng malaki, sabi ng Diyos, ang tingin nito sa akin ay malaki. Nagpipray ka ng maliit, sabi siguro ng Diyos sa'yo, ano kaya tingin nito sa akin maliit? Na nakakabilang ng buhok, na isang salita niya ay nagkakaroon ng nilalang. Be bold. Handa pa ba kayo makinig? When you know that you are a child of God and blessed heir of Christ, you will pray a bold prayers and expect massive result from God. Kaya pag uwi nyo mamaya, talagang hingin mo, Lord, gusto ko pa mahabang buhay para makapaglingkod. Lord, gusto ko po yung ganito maganap sa buhay ko para po sa inyong kaluwalhatian. Huwag ka magpe-pray na para sa iyong kaluwalhatian. Huwag ka magpe-pray na para sa iyong katanyagan. Huwag ka magpe-pray para sa inyong kaginawahan lamang. Ipag-pray mo ang lahat ng ito dahil Panginoon para maitaas ka. Panginoon, para sa iyo ito, para lalo kang makilala. Panginoon, pagpe-pray ko po yung ganito ko para po lalong magamit pa para sa iyong kaluwalhatian. Eh, ibibigay talaga ng Diyos yun. Naniniwala pa ba kayo na? Yes. Halimbawa, Ate Mel, sabi mo, Lord, gusto ko bukas maging milyonaryo ko. Kasi ibibigay ko yung 90% na ito sa gawain ng Diyos. Nag-pray ka na ba na gano'n? Yun, natawa, parang si Sarah. Sabi ko na nga, pagdilat ko, hindi totoo. Meron na kasing doubt ang tao. Di ba, parang nahulog dun sa bangil, madilim na panahon, at may narinig siyang boses. Alam niyo na yung kwento niyan. Sabi ng boses, napakapit siyang ganyan sa ugat ng puno, nahulog siya sa panil. Iligtas niyo po ako, Panginoon, iligtas niyo po ako. At ako po ay bibigay ko ang buhay ko at maglilingkod ako. Sabi ng boses, bumitaw ka, anak. Diba? Ano sabi niya? Hindi siya bumitaw, tinis niya hanggang umaga. Titinis niya hanggang umaga. Paano yung babaksakan niya? Ganun na lang kababa. Yun yung unang version ng kwento. Yung pangalawang version, narinig niyo na. Nahulog ka, nahulog. Nakakapit sa kaulit. Sabi niya, Panginoon, tulungan niyo ako. Maglilingkod ako. Iligtas niyo lang ako rito sa madilim na lugar na ito. Nahulog ako sa bangil, bla bla bla. Narinig siyang boses, bumitaw ka. Tapos sabi niya, meron pa hubay pang Diyos. Maraming kwento yan, maraming verse. Marami tayong gano'n na sinabi ko naman, hindi naman gagawin ng Diyos. Kailangan you knew your God. You know His promises, you know His word, you knew na napakaraming battle sa buhay mo, pinagtagumpayan niya, hindi mo siya dapat bigyan ng pagdududa in a long run sa iyong buhay. Di ba? Naiilang ka ba sa Diyos? Na-open ka ba sa Diyos at naiiling pag nananalangin ng malalaking bagay? Napapanganga ka nga ba sa Diyos? At lumalaki ba ang mata ng Diyos? If you pray big and boldly to Him? Na-open kaya ang Diyos at nahihiya ka manalangin ng malaki sa Kanya? Iniinsulto mo ba siya? Yan yung aking mga devotion eh. Ang Diyos dahil kay liit-liit ang panalangin mo. Hinihingi mo ba ang mga pangarap mo? Ang mga dreams mo na ito? Hinihingi mo ba sa Diyos na nagpapalutang ng palakol sa ilog? Naalala niyo yung kwentong yun sa Biblia? Yung palakol, bakal, inihagi, sabi ng nanalangin propeta, lumutang. Sapagkat ngayon sa modern world na maraming computer, na isang pindot mo lang Netflix, isang pindot mo lang tatawagan mo, isang Google mo lang gusto mo pag may tanong ka para makagraduate ka. Hindi na kailangan namin ng Diyos, Pastor. God is irrelevant. Nalulungkot ako pag ganito na yung stages ng buhay at kultura ng tao. Lahat po ng great people na binabasa ko ng mga autobiography, they started in a small kind of people and praying so big toward our God. Colgate started like that, Mr. Colgate. And isa lamang tagapaglinis ng sapatos si Mr. Colgate. At nag-una siya ng napakaraming factory because of this great God.
yung Welch na iniinom yung alak na ito, na sabi niya, ito lang ang kaya kong gawin, ang gumawa ng pang Lord's Prayer, pero i-dedicate ko sa Panginoon ito. Nagmay-ari siya ng buong kumpanya ng winery sa Europe. Because sabi niya, God is a big God. Sabi ni Mr. Quaker, yung aking barn na ito, na iniipon ko yung mga wheat na ito, ay pamimigay ko yung mga ilang ito para makakain ng mga ilang mahihirap na tao at itong at kung papalarin, hinihingi ko na maging malaki ang negosyong ito at ibibigay ko ito sa Diyos. Si Mr. Quaker Oats, ngayon po ay naging kumpanya ng Quaker Oats. They pray so big toward their God. Yung Lego na ito, na gumagawa lang ng kahoy na ito, na laruan, ay nag-dream yung isang kasama niya kapatid na ito, para maging katuwaan ng maraming bata sa mundong ito, bigyan sana tayo ng Diyos ng ganitong kalaking vision na makagawa ng Lego. What is Lego right now? Ang Lego ay nagsimula sa paggawa ng mga batang mahirap, wala silang laruan, kundi kahoy. Because they know their God is so big. Tapos nananalangin ka lang, hindi mo ka makapanalangin. Pag tungkol na sa Diyos, umaatas ka na, hindi mo na makapag-usap. Pag nire-review na ang puso mo na ikaw ay sanduwag, ayaw mo na ng usapang ganyan. Diba? Kailan pa gigising ang mga diwa na mga tao na may Diyos sila na napakalaki. Kaya hindi ka uusad, hindi ka makakaurong pag ganito ang tingin mo sa iyong Panginoon. Malilibing ka na lang dahil sa iyong mga doubt. Magagaya ka kay Tomas na pagsasabihan ng Diyos na maniwala ka. Mapapalad ang mga taong naniniwala sa akin kahit hindi ako nakikita. Nagbago ho ba ang Diyos? Pangalawang tanong ko ulit sa inyo. Nagbago ho ba ang Diyos noon at ngayon? Yun po yun. Kaya iniiwanan ko kayo ng mga mensaheng ito. Buhay pa kayo. May hininga pa kayo. Para sa inyong mga apo, para sa inyong mga anak. Dream big for them all. For the glory of God, laging karugtong yun, for the ministry of God, for the service of God. Do you want to make a bold difference in this world? Ang tanong sa inyo, gusto mo bang maging catalyst? Then pray a big, bold prayers to God, starting right now. Be big, be bold, be brave in your prayers. Lapit na. Painit na ng painit ang ating usapan. Palalim na ng palalim ang ating usapan. Pray like a bold lion. There is no demon in hell that will scare you. A brave and bold prayers find foods in famine. Doubt starves the soul. Diba? Pag nananalangin ka raw ng bold prayers, ay makakakita ka ng pagkain sa panahon ng kapestihan. Ngunit ang iyong pag-aalinlangan ay magugutom ka. Humingi ka sa Diyos ng pagsisisi, help me, fill me with your power, O God, sa umagang ito. Give me the boldness to bring hard things before you. Kung magduda, malaki ang Diyos. Help me to bring anything in my heart to you, O God. Help me fight my fears, my doubts, O God. Sabi nga ng Proverbs 28 verse 1, panatag ang matuwid, ang katulad nila'y leon. Perfect peace ay makapamumuhay ka, firmly planted, kasi sa pag-asa. Sabi na Apostle Paul, 2 Corinthians 3 verse 12. Panginoon, ayaw ko po kasing mabigo, kaya maliit lang po ang panalangin ko at ini-edit ko po, Panginoon. Yan bang prayer, yan bang hamon sa iyo sa church na ito? Binabawasan ko po yung makakaya lang ng Diyos. May mahirap ba sa Diyos? Ang liit naman ng iyong pananampalataya. Hihingi ka rin lang ng masasakyan, ay gusto mo pa tora-tora. Di ba? Naintindihan niyo ba yun? Why not humingi ka ng isang disenteng sasakyan sa Panginoon?
1 King chapter 3 verse 9, Solomon's example. So give your servant a discerning heart to govern your people. Nagsimula ito sa 1 King chapter 3 verse 5. Sabi ng Diyos sa kanya, ask for whatever you want me to give you. Di ba? Genie ba ang Diyos? Genie ba? Genie ba ang Diyos na sabi niya sa buhay ni Solomon, ask for whatever you want me to give you? Genie ba ang Diyos? O a loving, powerful Father of every believers? Di ba? Ang liit naman ang tingin mo sa Diyos. Ang liit-liit. Kaya nire-review ka ng Diyos dito na palakihin mo ang tingin mo sa Kanya. Ayoko kasi mag-end ng sermon nito, walang tumatalab sa puso ko eh. Kaya ganun lang ang tingin mo sa Panginoon, ina-underestimate mo siya. Kaya ako ganito lang ako kasi, baka ako kasi parang hindi ko ako mabigo. Para ko ma-accept ko, ma-handle ko. Eh kaya siguro ganun lang, alam naman Diyos ang laman ng puso mo, kaya lang yun ang bibigay sa iyo. Pastor, ang tindi ng sermon mo, ha? Parang kaya-kaya ng Diyos yan. Yan ang mga tanong natin. Magagawa kaya ng Diyos yan, Pastor? Eh, laki ho na hinihingi ko. Sabi ni Diyos, patigilin ang araw at ang buwan. Tumigil. Sabi ni Elijah, sa tagtuyong panahon, may nakikita akong ulap nakakabraso. Tumulan. Sabi ng mga Israelita, dinala mo kami para patayin niya sila Moses. See the salvation of the Lord. Sabi niya ni Moses sa mga tao. Pastor, Old Testament, hindi bumalik tayo sa bagong tipan. Silver and gold I have no. Sabi ni, I have nothing. But in the name of our Lord Jesus Christ, walk. Ano sabi ng mga alagad? Ano nangyari doon sa mga pinapagaling ni Peter? Lumapan. So wala na po mga ganyan. Imagine mo, nagbago na ba ang Diyos? Yung ba? Pray to God. Nabigyan ng Diyos na mag-increase ka sa boldness. Ito yung message eh. Matagal ka ng duwag bilang mananampalataya. Matagal kang hinahamon ng Diyos. Ang tingin mo sa Kanya, napakaliit. Lakihan mo sa umagang ito, umalis ka at bukas na bukas ang puso. Keep yourself from God's love, God's mercy. Mga minamahal. Amen po ba doon? Tayo po lahat ito, may